maging sa'yo. Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Sana po tayo, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo nagkatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ng Ginoong Prince Ber at Ma'am Christine Marie. Sa isang banal na Kristiyanong kasalan at ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na ang pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti ng may paggalang, kainahunan at takot sa Diyos, kapagkat ang pag-aasawa ay hindi biro kundi ang pag-aasawa ay banal. Ito ay dapat igalang ng lahat. Pwede po kayong mong lahat maliban sa kanilang dalawa. Sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Korento, kung inaakala ng isang lalaki na nagkaroon siya ng masithing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dito kailangan nilang magpakasal. Kaya ang kasal po ay ayon sa banal na kasulatan, ang may author po ng kasal ay ang Diyos. At ayaw din ng Diyos na naghihiwalay. Sabi niya, kung inakala ng isang lalaki na nagkaroon siya ng masithing pagnanasa sa kanyang katipan, dahil dito kailangan pakasal na sila sapagkat ito'y hindi kasalanan. Pwede bang maghawak kami? Mayroon lang isang maiksing katanungan bago po ituloy dun sa mensahe. Ginoong Prince Ber Arante Ichanova, tinatanggap mo ba si Binibining Christine Marie Berbanyo Cabada upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Sagot siya. Binibining Christine Marie, tinatanggap mo ba si Prince Ber Arante Ichanova upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, alibin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Meron na kayong po. Ayon sa mensahe ng salita ng Diyos sa aklat ng mga Narado, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Subalit kawawa ang nag-iisa sapagkat walang magbabangon sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan. Nung likhayin po ng Diyos ang mundo, matapos niya likhayin ang mundo, lumikha siya ng tao, babae at lalaki. Kaya ayon sa ating batas ng Diyos, babae at lalaki lang ang kinakasal. Pero sa panahon natin ngayon, ang dami na lumalabas. Pero hindi po yun lamang ng pagbubulan ng Diyos. Pag binasa natin ang
banal na kasulatan. Nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay nakita po niya na kailangan niya lumikha ng tao para sa kapakinabangan ng mga nilikha niya sa mundo. Nung likhain niya ang lalaki, nakita niya malungkot. Kaya lumikha po siya ng babae. Ang pangalan po ng kanyang nilikha ay si Eva. Kaya si Sir Prince Bear ay nakita na niya ang kanyang Eva. Huwag lang Sir, iba-iba. Sabi niya dito, sa aklat ng Genesis, matapos gawin ang lahat, sinabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao, kilala na po siya ng mga kasama. Kaya't pinatulog ng Diyos ang lalaki ng mahimbing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom naman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niya isang babae. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Kaya napakahalaga ng babae sa lalaki. Ito ang sa kabila ng kalungkutan na aming mga lalaki ay naiibsan lamang ito sa pamamagitan ng isang kapartner na babae. Ito ang dahilan kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila ay nagiging isa. Lilinawin ko lang ng bahagya yung kalitang iiwanan. Hindi ibig sabihin na iiwanan mo ang mga magulang ninyong dalawa, ay iiwanan na ninyo yung inyong responsibilidad sa inyong mga magulang. Hanggat nabubuhay sila, nandun pa rin yung inyong responsibilidad. Kaya sinabi ng banal na kasulatan na ito'y iiwan dahil huhubog kayo ng inyong pamilya. Sabi sa aklat ng Ephesians, mga babae, pasakot kayo sa inyo inyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Kapagkat ang lalaki ang ulo ng sambahayan tulad ni Kristo, na ulo ng Iglesia at ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas dito. Kung paano pasakot ni Kristo ang Iglesia, kayo din naman mga babae, dapat kayong pasakot ng lubusan sa inyong asawa. Kung sakali man dumating sa pagkakataon, kasi meron na tayong balansing karapatan. Sabihin natin si Madam ay kumita ng higit na mas malaki kay Sir. Hindi pwedeng si Madam ang masusunod. Ay sa batas ng Diyos, lalaki po ang nasa sa tahanan. Mga lalaki, dapat mahalin ninyo ang inyong asawa, kagaya ng inyong sariling katawan. Ibig sabihin, Sir, kung ayaw nating masaktan, huwag din tayong mananakit. Mahalin mo yung asawang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasi ang lakas na mayroon ang lalaki ay 3 beses sa lakas ng babae. Pero kapag dumating naman sa time na kapag ang babae ang nanakit, parang wala pa tayong batas na lumalabas ngayon na mananagot ka, maliban na siguro sa murder. Kasi iniisip ka siguro ng ating batas na mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nahanap, hindi nagmamasuri, nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ibig sabihin, Sir, Madam, kung dumating sa pagkakataon na nakagawa kayo ng masama alinman sa inyo, hindi yun ikinatutuwa ng Diyos. At kung totoong mahal ninyo ang isa't isa, pagsisikapan ninyo na hindi kayo makagawa ng labag sa kalooban ng isa't isa kasi mahal ninyo ang isa't isa. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala. Dapat ilagak ng isa't isa sa inyo yung 100% ang pagtitiwala. Kasi kung sakali man dumating yung pagkakataon ng isa sa inyo ay nagtrabaho sa iba yung at hindi kayo magkasama, marami pong naghihiwalay. Kasi yung 100% paglagak ng kanilang pagmamahal, pag-ibig sa isa't isa ay hindi ganon kalaki. Kaya ano man ang mangyari, dapat ninyong ilagak yung 100% pagtitiwala ninyo sa isa't isa. At sa sampo ay kagaya ng isang plato, kutsara at tinidor. Kumbaga, ano man yung kanilang ilalagay sa kanila, pagsasalugan nila yun. Ito man ay mainit, ito man ay malamig. Ito man ay masasarap, ito man ay hindi. Pagsasaluhan ng mag-asawa yun. Kaya napakahalaga ng seremonya ng mag-asawa bago sa magsama. Pero sa ating kapanahunan ngayon, karamihan, nagsasama muna. Pero wala namang masama kasi mahal ninyo ang isa't isa.
Pero ang plano at kalooban ng Diyos ay uuwi po sa kasalan. Sa inyong mag-asawa, hindi po nawawala yung galit sa isa't isa. Hindi rin nawawala yung problema sa isa't isa. Ang inyo pong alalahanin, ang mag-asawang nagsasama ng maayos at matagumpay. Kung sakaling isa sa inyo ay nagkaroon ng galit at ito ay maliwanag pa, pagsikapan ninyo na bago dumilim, sana yung galit ay mawala. Ganun lang kasimple, alin man sa inyo. At kung sakaling man ay nagkaroon ng galit, isa man sa inyo ay gabi, pagsikapan naman ninyo na bago mag-umaga, humupa na yung galit. Yun po yung matagumpay na pagsasama ng isang mag-asawa. Marahil ang lahat ng naririto ngayon ay may asawa na, pero wala po nagsabi na ang pag-asawa ay walang problema. Akibat kapambal ng pag-asawa ay mayroong problema na naranasan. Sa pagkakataon ito, meron ba kayong naihandang paus o simbahan mula sa inyo? Okay lang ba na ito na yung ating sandit kung nasa paus dito? Kasi tayo muna tayo magdala. Siguro magkahawak kamay din, mata sa mata, para mas masarap. Ano ba ang tawag mo, sir, kay Madam? Baby po. Baby. Para mas sweet ang dating. Pero para na mas formal siguro, pangalan na lang niya. Sige, banggitin mo ang pangalan na tapos sundan mo. Christine Marie, Tinatanggap kita tinatanggap kita upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang mapasama ka upang makasama at mahawakan ka mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito. at magpakailan. Magpakailan Magsasama tayo Sasama tayo sa hirap at ginhawa, sa hirap, sa kasaganaan, sa kasaganaan, sa kahirapan, sa kahirapan, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan. upang mahalin ka at ingatan Amin ka, hanggang sa tayo pag-iwalayin sa kaya ipag-iwan ng kamatayan. tayo. Alinsunod sa kautusan ng Diyos. Sumunod sa pagkasan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking pangako sa iyo. Ikaw din ang pangalan para sa iyo. Penspir, Tinatanggap kita tinatanggap kita upang maging aking asawa upang aking maging asawa at makasama ka, at makasama ka, mahawakan ka mahawakan ka mula sa araw na ito. mula sa araw na ito, Magpakailan. magpakailan. Magsasama tayo Magsasama tayo sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa kasaganaan, sa kasaganaan, sa kahirapan, sa kahirapan, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin ka at ingatan upang mahalin ka at ingatan, hanggang sa tayo pag-iwalayin hanggang sa tayo pag-iwalayin ng kamatayan. ng kamatayan. Alinsunod sa kautusan ng Diyos, Sumusunod sa kautusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ma'am Christine at Sir Prince Bell, kung sakaling dumating kayo sa sitwasyon na mayroon kayong problema, balikan niyo lang yung inyong pinangako sa isa't isa. Kasi yan yung magbabalik uli ng inyong dating maayos na sitwasyon. At hindi namin ipinapayo na ang mag-asawa sana ay magkahiwalay. Sabihin na sa iba, kung maaari ay magkasama sana kayo. Kasi nandun ay nagiging intimate yung inyong relationship habang tumatagal. Bakit ko muna sa panasang simbolo ng singsing? Ang singsing ay simbolo ng kadalisayan na dapat maghali sa inyong pagsasama. Ito ay bilog nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa isa't isa ay walang katapusan. Sa kanan na. Dista ano pa? Kaliwa po. Yan po ang taas ng siya. Bago mo i-dinig sa kanya, banggitin po rin ang tulad ng pangalan. Christine Marie, Binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito sinusunod bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig
Nagpakasal ako sa iyo. Kasi Saksi ang mga tao na nakapaligid sa atin. yung paligid sa akin. Lalo't higit ang ating Diyos Higit ang ating Diyos. na tayong dalawa Tayong dalawa ay magsasama magsasama. habang tayo nabubuhay. Yes, ilagay mo sa pagsisihan niya. Pag-ibigin ang pangalan niyo. Prince Beer, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. ng aking dalisay na pag-ibig. Nagpakasal ako sa iyo. Nagpakasal ako sa iyo. Saksi ang mga taong nakapaligid sa akin. Saksi ang mga tao na kapaligid sa atin. Lalo't higit Lalo't higit ang ating Diyos sa ating Diyos na tayong dalawa na tayong dalawa ay magsasama ay magsasama habang tayo nagbubuhay. habang tayo'y nabubuhay. Ang aras naman po ay simbolo ng kayamanan. Obligasyon ng lalaki na buhayin ang kanyang asawa kasama ng kanyang mga magiging mga supling at pagsikapan mo yon bilang ikaw ay lalaki. At bawat kinitaan na mayroon kayo ay isusulit mo sa iyong asawa. Pero depende rin yan sa inyong pagkakasunduan. Kailangan na mayroon kang matira o wala. At kung sakali man dumating sa time na mayroon kayong mga napundar na mga kayamanan, yung tinatawag na conjugal, ay napakahalaga lang sa inyong dalawa yon. Hindi nyo pwedeng ibinta na hindi alam ng isa't isa. Dapat pagkasunduan ninyo. Ayon naman sa inyong mga edad ay kumbaga nandun na talaga, mature na kayo. Sige po, pwede mo kasi kayo umupo. Sa mga ninyong po at nina, ay pwede po kami tumayo muna tayo. Dito na ako. Isang kagalaman po sa mag-asawa na kayo po ang inyong mga ninong at nina. Hindi naman siguro sa kayo ay malaki magbigay, pero wala pong masamang magbigay. Wala po. Kundi, ang pamalahin talagang layunin, kaya kumukuha ng pangalawang magulang ang mag-asawa, ay kung sakali mang isang maiksing katanungan po sa inyong mga ninong at ninas, kung sakali mga mag-asawang ito ay nakaranas ng problema sa tingin nila hindi nila kayang lutasin, ang inyong po bang puso, ang inyong tahanan ay laging bukas anumang oras na tumawag o tumuktok sa inyong mga pinto ang mag-asawang ito para sila po ay inyong matabayan. Yeah. Aking ganyan sinabi nila para sa pagkakataong ito, siguro tatatlo naman sila na naririto ay bigyan nyo rin ng maiksing mensahe itong mag-asawa bago tayo. Sige, kaya ladies first daw. So, sa ilahan sa'yo na kayo ay aming mga anak. At kami naman ay sana ay may tunay na magulang. Kumbaga, kahit hindi tayo mayaman o ano, basta yung pagtingin at pagmamahal namin sa ibibigay. Lalo na yung minum. Lagi mo ka sa aming tahanan kahit alam niyo naman, alam dito. Bukas na bukas. Ang ganda ng 24 hours yun. Bakit para sa barangay ko lang. Amin lang po eh. Sa'yo na pakinig pero. Tatanong mo magulang sa iba ay ikukunan ninyo. Maraming kayo sa ay mabuti. Magbabang yan. Nag-away. Babago pa eh. Pagka ay nagbalik, pakinig namin, kami tayo lang kami. Kayo ay magsasama ng tahimik. Alam naman ninyo na bawat problema may solusyon. Tama yung sabi ni Pastor na
dapat hindi na sikatan or lubugan ng araw yung mga problema na mataas agad. At kayo ay magmamahalan, bagamat nalalanin yung aming mga liwat din. Huwala din sila. Lagi masaya. Pero walang problema ba? Kayo yung magmahala sa isa't isa. Sige po, makakaot na po sila. Okay. Si Daddy, baka meron siyang gusto. Iiyak yan. Sa akin naman, Maiyak yan kay Kathleen. magiging masaya kayo, maligaya kayo sa inyong pagkasama. Huwag kayong huwag kang iiyak. Iyakin. Maligaya ako sa inyo. Kaya ano mo ba? Kapatid ko. Pag meron parang umiga sa kanila. Kahit may sila. Umayot kayo. Magpaharap. Mahal ko kayo, alam mo yun naman. Matagal ka nang welcome sa pamilya. Apo. Sa pagkakataon po ito ay nakakatuwa naman. Bibihira po yung ganyan kagalak na pinakasal ko dito. Meron pa nga patapos na ni isa wala pang humiliti. Sabi ko parang nabagyat. Isip-isip ko nangyari sa kalooban niyo. Sa pagkakataon po ito ay kailangan nyo ng iwanan ng inyong pagiging singleness. Kasi ito na yung magtatali ng inyong pagsasama habang kayo ay nabubuhay. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin at hindi na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi pabalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko palagi. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin at hindi na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi. Kay Ma'am Christine Marie, ang pag-asawa ay kakambal ng pagsubok. Kung makaranas kayo ng pagsubok ng sarili, hindi mo kaya ito solusyonan. At alalahanin nyo lang yung mga ninong at ninang, mga magulang kung sila po ay nariyan pa. Lalo higit ang Diyos. Walang pagsubok na hindi niya kaya lutasin. Kaya pag may problema kayo, imbis na kayo ay magmukmuk o mag-isip negatibo, gumawa ng mga bagay na maglalayo sa inyo, lumapit kayo sa Diyos. Siya lamang ang may kakayanang mag-ayos ng lahat ng bagay. Kasi siya ay Diyos na kaayusan. Tayo kung hindi ay siguro po lahat tayo. Makapangyarihang Diyos, mandilikhan sa silong po. Panginoon at manunubos na siyang mayakda ng pamilya na tagapagtalaga na
pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito. Sa dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila, tulungan mo. Maingatan nila ang kanilang pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay upang hindi sila magkamali ng landas na kanilang tatahakin. Pahintulutan mo na ang kanilang bubuing pamilya ay maging warang pamilya na ikaw ang gagabay at tutugon ng kanilang pangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan ang kristyanong pagkasama ay iyong pinagpapala. Ito ang aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Diyos at sa ilalim ng pamunuan ng ating butihing Mayor Joel Henry C. Tibes, ikaw, Ginoong Prensber Arante Ichanova, Madam Christine Marie Berbanyo Capada Ichanova ay mag-asawa na. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Naway ingatan niya kayo. Naway ingatan niya kayo at naway subaybayan niya kayo at lingapin niya kayo. Bigyan kayo ng kapayapaan sa panahon na kayong dalawa ay magkasama. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinapahayag sa inyo lahat na sina Ginoong Prensber at Ma'am Christine Marie Ichanova ay mag-asawa na. Pwede mo na siya hagkan ng legal. Sa paningin na Diyos. Palagi Parang kulang pa. Parang di ko na picturean. Sa tagalan na lang pa. Oo, hindi ko na picturean eh. Ay, hindi ko pa rin nakuha. Sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos, kumbaga tayo ng pagmalaki. Kasi pagka hindi pa na ikakasal, magkakaroon ng sa labas. Pero pag legal, wala na pong problema yan. Marami pong salamat. Ang pinagsama ko ng Diyos ay pagsikapan ninyong buwan, paghiwalay ng tao. God bless sa congratulations. Yay! Mabuhay ang bagong kasal. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi pabalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko. Na araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli